Uy, kumusta kabayan? Uuwi ka ba ng Pilipinas? Tandaan mo kabayan, kailangan nyo po magrehistro sa e-travel. Ang e-travel po kabayan ay mandatory po ito sa lahat ng inbound passenger, sa lahat ng pasahero na papasok ng Pilipinas regardless of age kabayan. So ano nga ba itong e-travel? Ang e-travel kabayan ay kombinasyon ito ng travel information natin at health declaration. So yan po ang isa sa mga kailangan bukod sa ticket kabayan. So paano ba magrehistro? Ang pagrehistro kabayan ay online po ito. Wala po itong mobile app. Pupunta lang tayo sa etravel.gov.ph. Ang lahat ng mga inbound na pasahero na pupunta ng Pilipinas. Kagaya na nabanggit ko dati, kahit anong edad pa nito. Mapa-baby man yan or matanda. Kung baby, so kailangan ng assistant ng magulang, at kung para naman sa mga senior na wala ng kakayanan na magrehistro gumamit ng mobile phone o any electronic device, ay kailangan ng assistant mula sa malapit na kamag-anak. Now, kailan ba tayo maaari magrehistro? At least 3 days po kabayan ay pwede na tayo magrehistro bago po tayo lumipad papuntang Pilipinas. So, since karamihan sa atin ay mga gumagamit ng mobile phone, so gagawa tayo ng tutorial at magbibigay ako ng mga tips para po mas mapadali ang ating pagrehistro sa e-travel. So, let's dive in kabayan. Pupunta na po tayo sa ating mobile phone. Pindutin nyo lang po ang Google, kung ano man ang gamit yung browser. At siyempre kabayan, ay pupunta lang tayo, i-type nyo lang po kabayan ang e-travel. Okay? Tandaan nyo po, hindi ito app. Kailangan nyo po ng internet para mag-connect dito kabayan. Okay? So yan po ang official na website ng e-travel, etravel.com.ph. Wala po itong bayad. Okay? Huwag po kayong magpaloko kung mayroong mga scammers o humihingi ng bayad kapalit ng kanilang serbisyo. So dito sa pagrehistro ay may dalawang opsyon kabayan, passport holder at saka foreign passport holder. Kung halimbawa ay dalawa ang pasaporte mo, dual citizens, or dati kang Pilipino na naging foreign passport holder na, so kayo po ang mamimili kabayan. Ang kailangan lang kung anong passport ang ipipresenta mo sa pan-check-in at saka sa immigration, dapat magkapareho po na impormasyon. Dapat wala pong discrepancy. At kung gusto mong gamitin ang iyong Philippine passport, halimbawa pag dual ka, Philippine passport ang gagamitin mo, ang pipinitin mo dito. At kung gusto mo foreign passport, ang gagamitin mo ay foreign passport holder kabayan. So kayo na pong bahalang mamimili kung ano yung applicable sa inyo. Okay, tuloy tayo. So transportation type, pang pipiliin natin air. I-click mo lang yung drop down arrow, i-click mo lang yan. At sa arrival naman kabayan ay at least minimum of 3 days dapat bago tayo magrehistro dito. So ngayon is 12, so maximum is 16. So more or less nasa 4 na araw, ano? So try natin ng 12 ngayon, March. So try natin ng Thursday, 16. Okay, so tinanggap niya. Okay, sa email naman kabayan, marami ang nagreklamo rito kasi nga hindi tinatanggap yung email nila. So ang gagawin nyo kabayan ay halimbawa pagka na-enter nyo na yung email address, ang gagawin nyo, wag nyo i-type ulit dito sa baba, sa enter, wag nyo i-type. Ang gagawin nyo, kopyahin mo yung email address na in-enter mo at sa baba, i-paste mo kabayan. Okay? I-paste mo siya. Ayan. Okay? Mas madali po ito. Kung ayaw talaga tanggapin, ay gumawa kayo ng bagong email address. So, medyo hassle na, Okay, so tuloy tayo. May box dyan na maliit. Yan, lagi nakakaligtaan yan. Nakakalimutan ng ibang mga pasahero. Okay? I-click mo yung box sa may left side. Ayan. At mapupunta kayo dito sa Yes, I agree. Click mo yan. Yes, I agree kabayan. At pindutin nyo lang po yung continue. Kapag hindi ito na kumpleto kabayan, ay hindi po ito magpuproceed. Okay? At kung masyadong maaga ang inyong pagrerehistro, 5 days or 1 week before, ay hindi rin ito magpuproceed kabayan. Ngayon, andito na tayo sa step 1 of
Step 6. So dito kabayan nakalagay, attention to all travelers, please ensure the information that you provide is exactly the same with your passport. So yun kagaya yung nabanggit ko kanina, kung anong passport na hawak mo, kung anong passport na ipipresenta mo, yun ang gagamitin mo sa pagrehistro kabayan. Okay, to avoid further inspection during conduct border of formalities, kindly double check to encode your data for smooth and hassle-free journey para maiwasan ang mga delay. Okay, since ito ay tutorial lamang kabayan, hindi po ako gagamit ng aking personal information. Okay, so ang gagamitin po natin ay yan, maglalagay tayo ng pangalan, Dodds. Okay, middle name, ang ilalagay ko po is Enfo, and then last name is TV. So ayan po kabayan. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, paki-subscribe mo na, Dad's Info TV. At kung hindi ka pa nakapag-follow sa ating YouTube page, ay i-follow mo na yan kabayan. Okay, maraming salamat po. Tuloy po tayo. Passport number. Yan po ang ilalagay nating passport number kabayan. Okay, hindi po yan ang aking passport number. Okay, ito ay tutorial lamang. So gagamitin natin is mail. Okay, yan ang isa sa mga problema sa mobile, no? Pag dito tayo mag-register kasi nga yung drop down menu mahirap minsan makisama, ayaw makisama. Okay, and then date of birth. So i-click ay magi-enter lang tayo ng ating kapanganakan. So month, date, and then year. Okay. Ayan. Okay. So, citizenship. Okay. Ang lagay mo dyan is Filipino. Ayan. Ayan na naman. Problema talaga itong drop-down menu na to. Yan ang mahirap. Okay na. So, tiyaga lang tayo. Tiyagain lang natin. Filipino. And then, country birth. Okay. Ang ilalagay mo is Philippines. Kung saan ka ipinanganak. Ayan. Okay, and then occupation, kung ano ang trabaho mo. Click mo lang yung arrow drop down, ayan, sa gilid. Ayan, yan ang problema talaga dito, ano. Maghanapin mo lang kung ano ang, ayan, professional, pwede na yan. Telephone number kabayan, kapag wala kayong telephone number sa Pilipinas, or kahit yung telephone number mo kung saan kaya nakadestino ngayon. Since andito ako sa Dubai, so Dubai ang gagamitin natin. Okay. So, click mo yung flag. I-type mo dyan ang bansa kung nasaan ka man naroroon ngayon. So, United Arab Emirates, yun ang gagamitin ko. Tapos, i-type yung telephone number. Okay. 9435279. Example lang po yung kabayan. 55279. Okay, so click mo yung next. So ayan, step 2 of step 6 na tayo kabayan. Dito marami din nagtatanong sa akin, ano ang permanent residence na aking gagamitin? Residente na ako ng UK, residente na ako ng US. Kabayan, kung residente ka na dyan, at kagaya ko, residente na ako ng Dubai or Emirates, ang address ng current address mo ang gagamitin. Kung halimbawa naman ay kayo temporary lang, good for 2 years lang yung kontrata mo, at tapos uwi ka ng Pilipinas, so I suggest Pilipinas ang gagamitin mo. Pero kung andito ka na, matagal ka na sa bansa, kagaya ko, matagal na ako dito, residente na ako ng UAE, so UAE address ang gagamitin ko. So lagay ko dito, United Arab Emirates country, okay, and then ito yung address ng aking building, ilalagay ko lang dyan, okay, ayan, minsan ayaw makisama itong ano eh. Tapos address, lagay mo lang dyan, Casimia Sharjah. Okay, Sharjah po tayo nakatira. UAE. Ay mali, UAE. Okay, and then next nyo po. Ayan, andito tayo sa step 3 of 6. Dito naman kabayan is travel details na. Okay, automatic na nakalagay ang iyong arrival date kasi napili na natin doon sa pinaka first page.
Dito kabayan, maraming nagtatanong, paano pag connecting flight? Okay, anong gagamitin kong flight number? Tandaan nyo kabayan, ang e-travel ay kailangan ito sa Pilipinas, hindi ito kailangan kung saan ka bansa na mayroong connecting flight. Hindi na kailangan ng e-travel doon. So, ang gagamitin mo na flight ay yung final destination mo, yung final airline na sasakyan mo papuntang Pilipinas. Okay? Pero syempre, yung country of origin, kung saan ka nang gagaling, kung saan ka nag-exit. Okay? Kasi kapag meron kayong connecting flight, hindi ka naman mag-exit doon eh. Oras lang ang itatagal mo doon eh, di ba? Unless kung mag-exit ka doon sa counter na yun, doon ka, halimbawa mag-stay ka na ilang araw doon, doon ka gagawa uli ng panibagong e-travel kabayan. Since andito ako sa Dubai, so United Arab Emirates, okay, ang pipiliin ko, okay, overseas Filipino worker, yes. Classification, yes ulit tayo. Classification, land-based tayo. And then, yun talaga, problema. Nagkukulay red siya. Purpose of travel, ayaw gumana yung drop-down menu. Say, pleasure or travel vacation. Traveler type, passenger tayo. Okay. Okay, name of airlines, siyempre, halimbawa, connecting flight, ang sasakyan ko ay Singapore Airline. Singapore Airline. Okay. So, Singapore Airline, Dubai, Singapore, Davao. Okay. Connecting flight yun. So, ang flight gamitin natin is magsisili ka dyan yung flight mo na galing Singapore to Davao. Pero ang origin natin is Dubai. Okay. And then, arrival, Davao. Seat number, kung kayo po ay nakapag-check-in online na, siyempre, mamimili kayo ng seats. Maaari mong ilagay dito. Pag hindi kayo nakapag-check-in online, skip mo na yan, kabayan. At i-click mo yung next. Okay, andito tayo sa step 4 of 6. Ito na yung destination arrival. So, ito yung bago, kabayan. Mayroon ng hotel saka residence. Dati, residence lang. Ang hotel, para ito sa mga, siguro intended ito para sa mga bakasyonista, para sa mga foreigner. So, try lang natin, okay? Mamimili tayo ng hotel. Yan, daming pagpipilian. Okay? So, pag pipili kayang hotel, ayun, may mga, ano na siya. May mga address na ng hotel, mga pangalan ng hotel, mga information ng hotel. Okay? So, hindi na maliligaw ang mga travel at mga turista. Okay? Since tayo residente ng Pilipinas, residence ang gagamitin natin. At siyempre, i-click nyo po yan kung saang bansa, kung saang province po kayo tutuloy siyempre. Okay? So, Davao del Sur sa akin. Davao City. Okay. So, tsagain na natin. Medyo sensitive yung ano nito ng mobile, ano. So, house building, halimbawa, 123 street. Okay. Halimbawa lang, 123 na house number, then street, blah, blah, blah. Kung ano man yan. Halimbawa, kapag wala namang street number ang bahay nyo, ang address nyo, di okay lang. Importante meron tayong street ang may lagay. Okay? Confirmation. So, ano ba itong mga number na lumalabas dito? Hindi ko alam ito. Okay. And then, lagyan natin yung and then, contact number. Okay. 0919. Halimbawa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, i-next nyo lang po. So, ayan, pagkanis kabayan, ito tayo sa declaration, health declaration. Okay? So, sa mga unvaccinated or partially vaccinated, ang ilalagay nyo dito ay no lang. Siyempre, wala kayong bakuna, wala kayong certificate. So, ang lalabas na QR code sa inyo para sa mga partial or unvaccinated ay kulay pula. Okay? So, kailangan nyo po pumila doon. Hindi po yan kasi pag kulay green, express lane, wala nang pila. Dire-diretso na yan. Kasi sa mga unvaccinated at saka po not vaccinated ay pula po na QR code ang inyong matatanggap. Kailangan kayong pumila at mag-undergo ng quarantine. So, okay? So, ang pipiliin lang sa mga unvaccinated is
no, o halimbawa partially vaccinated ka, naglalagay tayo ng date. Okay, 09 16, halimbawa lang, yan ang aking date ng first dose. Okay, first dose. Okay, name of vaccine is Pfizer. Tapos wala kayong second dose. Ang lalagay nyo is no, para ito sa mga partially o nabakunahan na isang beses. Okay? So, yan lang gagawin sa inyo, tapos i-next nyo na, kabayan. Okay? Since ako ay fully vaccinated, ilalagay ko po yung yes, at ang aking next vaccination ay ilalagay natin dyan, October 09, 2021. Okay, name of vaccine, piliin natin, Pfizer pa rin. Okay, country, kung saan kayo bumiyahe nakaraang 30 days. Pag wala, i-click nyo lang yung no, yung mga symptom, history, have you been sick in the past 30 days? Pag wala, no nyo lang, kabayan. Okay, at i-click nyo po yung next. So, ayan, kabayan, ito yung summary na, 6 of 6, okay? Kompleto, basahin nyo po kung tama ang mga detalye na inyong in-enter, kabayan. Okay, tandaan nyo po, kabayan, dun sa mga flight number na hindi makikita sa kanilang ticket, ang ilalagay nyo po, i-select nyo po yung 3 0, hanapin nyo lang po doon. Okay, so tandaan nyo, kabayan, kailangan nyo pong magrehistro sa e-travel 3 araw minimum at least bago kayo lumipad ng Pilipinas. At para naman sa mga hindi vaccinated, kailangan nyo po kumuha ng antigen test 24 hours bago yung flight, or RT-PCR test 48 hours bago po ang inyong flight, kabayan. So kailangan nyo po i-download or i-screenshot ang QR code na ating matatanggap. Okay, since okay na yung summary ko, details, kompleto na, na-check mo na, i-click mo yung submit, kabayan. Okay, so ayan, congratulations, meron na tayong QR code, kulay green. Ayan, kulay green. Kulay green siya. Kasi, fully vaccinated tayo, kabayan. So sa mga nagtatanong na, Sir, isang beses lang po ako nakatanggap ng booster. Okay na po yung, kabayan. Fully vaccinated na, is green na ang ating QR code. Yes, tama, QR code. At kung ikaw naman ay unvaccinated or partially vaccinated, kabayan, na biyahero, kayo po ay makakatanggap ng red QR code. Okay? So, maaari nyo siyang i-download or i-screenshot, kabayan. Okay? So, ano pa ba ang ating nakakalimutan? Sa tingin ko, okay na tayo. We are good to go, kabayan. Tandaan nyo po, kabayan, ang QR code ay kailangan ito upon check-in. Okay? So, kahit sa airport kayo mag-apply nito ay wala pong problema. Ang importante, meron kayo kasi hanapin to upon check-in sa airport, kabayan. Okay? At kung meron ka pang mga katanungan, kabayan, ay paki-comment mo lang yan sa ating comment section ng ating video. This is Dads from Dads Info TV. Ako'y magpapaalam po muna mula po dito sa Dubai. See you soon! Shukran! Ayan, no? Green. Express lane na to, kabayan. Diretso na tayo. Hindi natin kailangan pumila.